Shocking, kakapasok lang, treleling, muling nag-ingay, VP Sara hindi nakapagpigil, nagsalita na iyak. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas Banat TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Banat TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! At ito may banat si VP Sara Duterte o kay Trillanes. Political scam o nakadidiring politiko. Iyan ang bansag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Ay, Senador. syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. Syempre huwag niyo rin kalimutang suportahan ang mga idol natin, Banateros, isa din dyan si Banat Bay mga katunay. Ipagpatuloy natin. Antonio Trillanes, ayon kay Vice President Sara Duterte, sinabihan siya ng kanyang ama na huwag nang pansinin si Trillanes dahil wala raw itong silbi. Ito raw ang payo ng dating Pangulo kasunod ng aligasyon ni Trillanes na bagman ni VP Sara si Ramil Madriaga. Totoo naman yung sinabi ni PRRD, huwag nang pansinin si Trillanes dahil talaga namang wala naman talaga silbi. Talaga si PRRD, talaga yan ang namimiss natin kay PRRD. Minsan lang magsalita pero sa pool pasok sa banga. Si Madriaga ang nagsiwalat na nakinabang umano si VP Sara sa pera mula sa Pogo at Drug Lords noong 2022 elections. Nakasad din ang aligasyon yan sa reklamong plunder, graft at malversation na sinampa ni Trillanes laban sa bise. Wala pang reaksyon si Trillanes sa pahayag na mag-amang Duterte. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga. Sana magiging na ako si President Duterte, anak ma'am. Kung sa may problema ani ni Trillanes, tapos ingon si PRD, kabalo ka unsa na day? Anak, wala lagi, wag ko kasabot. Unsa? Kani ana siya. That is ENVY. Envy. Na nakaanak gud ko. Mga kapatid, Asan doon yung ano? Actually, nagtaka lang ako doon sa title kasi ang title nito, Political skunk. Political Skunk. Wala naman ako nakitang narinig doon sa sinabi ni VP Sara. Siguro doon sa iba pang part ng interview. Pero isa lang ang sinabi doon ni PRRD kay Trillanes, inggit. Ay, matagal niya na sinasabi yan. Matagal niya na sinasabi. Alam mo kung bakit inggit? Lahat ng tinakbo ang eleksyon yan, olat yan eh. Una, inggit yan dahil hindi yan kinuha bilang Vice President ni Pangulong Duterte. Di ba? Ilang beses sinabi ni Pangulong Duterte yan na nag-apply yan tapos tinanggihan niya. Nainggit tuloy siya, sabi ni Pangulong Duterte. Kumbaga parang doon nagsimula lahat eh. Doon nag-a-apply si Trillanes sa kanya, talagang hindi niya tinatanggap bilang tumakbo bilang Vice President. Kumbaga lumala ng lumala. Siguro inisip ni Trillanes, bakit kaya ayaw ako tanggapin ito? Ano ba yung nakarimarim-marim na dahilan kung bakit ayaw niya akong tanggapin? Kaya ang ginawa niya na lang siguro, nagtanim siya ng sama ng loob. Masama pala to sa Trillanes kapag ano ba yun? Pag natatanggihan. Diba? Nagiging ganyan ng ugali. Kaya tuloy sinisiraan niya. Tapos, at the same time kaya nainggit siya kasi walang naniniwala sa kanya. Kahit nga yung mga kakampi niya, hindi naniniwala eh, di ba? Binabanatan yung niya. may isa. Tama yung sinabi ni Sir Banat Bay. Kahit anong ginagawa na effort ni Trillanes para sirain ng mga Duterte, wala pa rin naniniwala sa kanya. Sa totoo lang talaga, yes, meron pa namang mga taong tanga-tanga na naniniwala sa sinasabi ni Trillanes. Na si VP Sara daw ay corrupt, si VP Sara daw ay ganito. Kasi sa totoo lang talaga, malayang-malaya talaga silang sirain ang pangalan ni VP Sara at malayang-malaya talaga sila na paratangan si VP Sara ng ganon. Kasi walang kalaban-laban si VP Sara dahil iilan na lang ang kakampi niya. 'Di ba? Pero syempre, yung mga tunay talaga na gumagawa ng ganong kawalang yaan, hindi maparatangan. Kung maparatangan man sila, nalulusutan nila kasi madami silang tagapagtanggol. Marami silang kakampi. Yung imbis na yung talagang kasalanan nila, talagang yun talaga ang maging kasalanan nila, hindi. Nililipat nila kay VP Sara. Yun ang nagiging dahilan.
Kaya kung tutuusin, lahat talaga ng kasalanan mapupunta kay BP Sara kasi yun ang gusto nilang mangyari. Diba? Ang takin nyo, 125 million. Napakalaking issue na. Confidential fund, napakalaking issue, 125 million. Samantalang yung bilyon-bilyon na kumakapit doon sa mga taong sangkot, hindi nila makita. Nga siya ni Remulla, yung kakampi niyang si John Vic, supposedly. Tapos nananawagan pa siya ng Unitae, di ba? Sabihin, wala talagang naniniwala sa kanya. Kaya inggit na inggit yan kay Pangulong Duterte. Kasi kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte, talagang ang mga tao ang tindi ng tiwala. Ang taas nga ng trust rating. Mantakin mo, siraan sila araw-araw ha. Araw-araw, sinisiraan sila nito. Dinidemanda kung ano-anong paratang. And yet, yung tiwala ng taong bayan, nakakaingit nga naman yun. Oh, sobrang nakakaingit yung mantakin mo ha. Kasi parang ano yun, kahit anong effort talaga, parang na siyang nagiging tanga sa sarili niya. Kahit anong effort niya para sirain ng mga Duterte, wala pa rin nangyayari. Di ba hindi siya napapagod? Di ba? Nandiyan na nga yung hindi na siya nananalo. Mayor na nga lang, hindi pa siya manalo-nalo eh. Hindi siya nasasawa. Parang iniisip niya pa rin sa sarili niya na balang araw magtatagumpay ako kahit napakalabo. Parang ganito yan eh. Yung babaeng kursunada mo, meron siyang kursunadang lalaki. Gustong-gusto niya yun. Pero ikaw, na may gusto dun sa babae, ginawa mo na lahat. Siniraan mo na yung lalaking kursunada niya. Ha? Marami ka ng pera. Pero yung babae, ang gusto pa rin yung lalaki. Parang ganun eh. Si Trillanes eh. Pinipilit siraan ng mga... talaga, nasira ang political career ni Trillanes sa mga Duterte. Sa kakatira niya sa mga Duterte, sa kakabira niya sa mga Duterte, nasira ang political career niya. Kaya nga sinasabi niya, meron ako nababasa sa Facebook, kung sakaling manalo siyang senador, wala ding silbi. Kung ang presidente, si Sara Duterte. Dapat hindi ka na nagpo-post ng ganun kasi sa totoo lang, kung sa pagiging senador, wala ka na pong pag-asa. Kasi yung mga tao talagang medyo dismayado na sa mga pinagagagawa mo. Kaysa iboto ka namin, kaysa buboto kita, pipili na lang ako ng mas higit sa'yo na dapat kong iboto yung mga bago. Maraming mga bagong tumatakbong senador ngayon na magagaling. Nandiyan sila Jimmy Bondo. Nandiyan sila Attorney Vic. Diba marami pa. Yung deserve talaga yung posisyon ng pagiging senador kaysa magtiis kami sa'yo. Anong gagawin mo dyan? Diba? Pag bumalik ka sa Senado, kalampagin na naman yung mga Duterte na halos wala ka nang magawa para sa bansa. Duterte, pero yung tao, mas kursunada pa rin si Duterte at ang mga Duterte instead sa kanya. Ikaw nga naman, anong mararamdaman mo, anak ng tutsa? Lahat na lang ginawa ko. Diba? Lahat na lang ginawa ko. Lahat ng kawalangyang ginawa ko para lang masira ito mga Duterte, pero pataas ng pataas ang trust rating ng mga Duterte. Ay talaga naman nakakainggit yun, Brad. Eh, baka nga, sabi nga nila, di ba? Mamatay ka sa inggit. Eh, ganun tayong kasabihan, di ba? Mamatay ka sa inggit. Ba't hindi pa siya namamatay? Tanong lang yun, ha? Hindi ko sinabing gusto ko siya mamatay, ha? Ayoko mamatay yung mga ganyan. At saka hindi naman mamatay. Mga sabi nga nila, masasaman daw mo matagal mamatay. Hindi totoo yun, ha? Pero, ngayon pa man, ayoko siyang mamatay. Dapat sa kanya, mabuhay at manatiling inggit sa buhay niya. Hindi, mas maganda yan. Nandiyan lang siya, buhay siya, masaksihan niya lahat. Diba, masaksihan niya yung mga taong ginaganyan niya, makita niyang mamuno uli sa bansa natin. Talagang yung masiraan siya ng bayan. Parang mainis siya sa buhay niya, ma-stress siya sa araw-araw. Diba? Antakin mo hanggang matanda ka na. Nainggit pa din ako kay Duterte. Paano ko sila pababagsakin? 18, 19 na ako. Maging bitter siya for life. Ano yan ang tawag na bitter for life, di ba? Bitter ka for life. Gusto mo ba yan, Trillanes? Kaya ka? Lahat na lang talo ka. Pati sa mga demand mo, talo ka. Takin mo, ang dami mo din. Lahat nga lahat talo siya eh. Di ba? Kahit sa politika, demanda, lahat talo siya. Walang nananalo, walang naniniwala sa kanya. Kaya nga sa ICC nila si PRRD. Dahil pag dito sa Pilipinas siya, nagagagays Trillanes. Walang maniniwala. Kahit korte dito sa Pilipinas, di maniniwala sa kanya. Alam niya yun sa sarili niya.
ni Banda. Ito talaga, ito si Trillanes ang matatawag mo niyan, boy demanda. Lahat na lang didemanda niya, mag-uubos ng pera. Dami kasing pera nito eh. Hindi ko alam kung saan niya kinuha. Ha? Ano kaya binenta niya? Lupa. Siyempre, lupa. Hindi, Ayun baka naman. mamaya, syempre, retire siya sa pagkasundalo. Benepisyo. Laki, no? Nasa isip niyo kung ano-ano. Hindi lupa doon sa sa island, ibang lupa yung sinasabi ko. I mean, bahay. Siyempre, nagbebenta ka ng bahay, kumikita ka. Ganun yun, real estate. Iniisip nyo kagad yung island natin. Hindi yun. Iba-iba kayo naman. Madumi lang isip nyo talaga. Ayop yan. Ay, nako. Trillanes, kung ako sa'yo, mag-move on ka na. Kasi kawawa ka eh. Kawawa ka talaga. Ikaw, Hindi pa magmumove on yan kasi yung galit niya sa mga Duterte, ginagamit siya ng mga taong galit sa mga Duterte. Mapapakinabangan nila yan. ikaw yung taong sobrang grabe ang bitterness sa puso. Ikaw yung taong sobrang, alam mo yun, kawawa ka naman. Kawawa ka naman to the point na baka hindi ka na nakakatulog eh. Di ba? Baka hindi ka na nakakatulog dahil sa ganyan mo. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas Banat TV. Siyempre, maiksi lang yun. At siyempre, natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin na reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.